Sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon, please turn with me to Jude, verse 3 hanggang sa verse 4. Jude, verse 3 hanggang sa verse 4. At para po sa ating mga bisita, meron po tayong expository series. Nandito na po tayo sa Jude, and this will be all the way through the book of Revelation, Lord be willing. Kung matapos po natin ang ating expository series sa epistle ni Jude, the half-brother of Jesus Christ. Jude verse 3 and 4, ang sabi po dito, mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan, natagpuan kong kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal, sapagkat may ilang taong nakapasok ng lihim. Ang mga iyon ay matagal nang itinalaga sa kahatulang ito, mga hindi makadiyos na kanilang pinalitan ng kahalayan ang biyaya ng ating Diyos at itinatatwa ang kaisa-isa nating pinuno at Panginoon na si Heso Kristo. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kaniyang salita. Kung kayo po ay uupo upang sumulat ng liham sa mga tao na iniibig mo, merong special na lugar sa puso mo, ano kaya ang topic, no? Ano kaya ang paksa na ibibring up mo sa kanila na makapag-encourage sa kanilang mga puso? Katulad ni Jude, ay gustong-gusto nyo ring i-raise up ang topic patungkol sa common salvation natin. Kung papaano po tayo naligtas. That glorious shared inheritance that belongs to every believer. Mula sa greatest theologian hanggang sa bagong hikayat or bagong convert, gustong-gusto nating pag-usapan ang kaligtasan. Gustong-gusto natin pag-usapan ang biyaya ng Diyos na tanging batayan kung bakit ang mga makasalanan na tulad natin ay naligtas. We really want to linger on the sweetness of the gospel, the finished work of Jesus Christ, at ang pag-asa natin para sa kaluwalhatian. Ito po ang plano ni Jude nung siya ay umupo upang sumulat ng liham sa church na kaniyang sinulatan. Ang kaniyang ballpen, or kung may ballpen at that time, ang kaniyang pen or lapis, it was poised to write a song of celebration about the common salvation. Yun ang sinabi po ni Jude. Pero when he began to write, ang banal na espiritu ang nag-redirect sa kaniyang topic. Binigyan ng banal na espiritu si Jude ng kabigatan sa kaniyang balikat. Ang kaniyang atmosphere, imbis na pag-usapan ang sweet salvation by grace alone, through faith alone, in Christ Jesus alone, yun sana ang paksa ni Job na bago po mula sa sweetness, nagkaroon po ng tension ang kaniyang puso because God in His sovereign providence, ni-redirect niya ang mga lapis ni Jude. Nakita ni Jude or nakita ng ating Panginoon, alam ng ating Diyos na ang church ay hindi lang kailangang ma-fed, but the church needed to be armed. Kailangang ma-equipped para sa digmaan ng church. Nakita ng Diyos that while the saints, or nakita din ni Jude, habang siya po ay sumusulat, na-discern po niya that while the saints were rejoicing in the common salvation, napansin po ni Jude na ang enemy, yung mga nakapasok sa loob ng iglesia nang hindi namamalayan, an enemy was quietly scaling the walls. Na-realize po ni Jude, mga kapatid, mga kaibigan, na hindi natin maaring ma-enjoy ang kapayapaan ng Ebanghelyo if we are not willing to fight for the purity of the gospel. Kaya ngayong gabi, we step into the text na nag-serve sa atin ng hudyat, bugle call, para sa lahat ng mga local churches na maging theologically vigilant, to stand up and to contend for the faith. Dahil tayo po ay namumuhay sa isang age na mas binavalue ng mga tao yung niceness, yung hindi, yung ayaw makapanakit, ayaw mang-insult because ang mga tao, minimisinterpret nila ang pag-expose sa kasinungalingan as insult and act of
ruthlessness or rudeness. Many people value niceness over truth. Mas gusto nila yung inclusion over holiness. Pero si Jude, hinihimok niya ang iglesia na tumindig at ipaglaban ang pananampalataya na minsan para sa lahat ng panahon ay ibinigay ng Diyos sa mga banal. The faith is a sacred deposit, once for all delivered to the saints. We must defend that faith with our very lives. Kaya sa ating pagbubulay-bulay po ngayon sa verse 3 and verse 4, we are going to see that the greatest threat to the church ay hindi naman po madalas yung roaring lion at the gates outside of the church. Pero ang pinakamalaking banta po ay ang mga tao na nakakapasok sa loob ng iglesia ng hindi po namamalayan na nagdadala na pala ng lason sa loob ng iglesia. At hilingin po natin sa Panginoon mga kapatid na ipagkaloob niya sa atin ang discernment, gaya ng discernment ng tribo ni Isakar, ng lahi ni Isakar. Nasabi po ng Biblia, they really understood the times. At naway ipagkaloob po ng Panginoon sa ating mga churches ang tapang ni Nehemiah na hinihikayat niya ang mga builders na sa kabilang kamay ay meron pong pangkarpintero or pang-build ng walls, yung shovel, pero sa kabilang kamay ay merong espada na hinahawakan ang mga nagtayo ng pader because of the threat coming from outside. To hold the trowel of grace in one hand and the sword of truth in the other. Kaya ang tema po ng ating pagbubulay-bulayan po ngayong gabing ito is this: because the gospel is a finished deposit under constant attack by stealthy enemies. Ibig sabihin ng stealthy is hindi namamalayan. The believer must live in a state of vigilant, sovereignly directed defense. Meron pong apat na bahagi ang ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi. Una, the divine redirection. Pangalawa, the deposit and the agony. Pangatlo, the stealthy infiltration. At pang-apat, the perversion of liberty. At naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pagpapatuloy sa pagbubulay-bulay ng Kanyang salita. Dumako na po tayo sa unang punto. The divine redirection. Ang sabi po ng unang bahagi ng verse 3, mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan. So this was the original intention of Jude. He begins with a shift in plans. He was very eager to write a warm letter about our common salvation. Pero ang banal na Espiritu ay nag-redirect kay Jude. Nabago po ang topic at ang pagbabago po ng paksa ng sulat ni Job, ito sana yung kanyang i-discuss sa kanyang mga readers na bago, nire-remind po tayo mga kapatid na ang ating Diyos ay Diyos ng providence. Our God is the God of providence. Gaya ng sinabi po ni James Smith. Ang sabi po niya, our steps are all ordered by the Lord. We are not our own guides. Ang nag-o-order po sa lahat ng ating mga lakad ay ang Panginoon. It is God who directs our steps. Ang sabi po ng Proverbs chapter 16 verse 9, please turn there. Proverbs chapter 16 verse 9, ang sabi po dito, ang puso ng tao ay nagpapanukala ng kaniyang daan, ngunit ang Panginoon ang nangangasiwa ng kaniyang mga hakbang. Praise God. The heart of man devises his way, but it is God who directs his specific steps. At ang kailangan po natin ay maging observant, maging discerning, at nagpapasako po tayo sa leading ng ating Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. And that means recognizing that God is the one who controls everything. At naway, bigyan niya tayo ng discernment. Paano ba tayo mag-exercise ng discernment? If we are observant, discernment must be based on observable facts. At ang mga facts na ating na-observe sa ating paligid
ay dapat po nating ibangga sa salita ng Diyos. So we observe our surrounding, we observe the world, and we study the Word of God. Ang nangyayari sa mundo natin, ang nangyayari sa church, maging sa ating personal na karanasan, ay kailangan po nating ibangga sa salita ng Diyos. That is how to exercise discernment. Naway maging katulad tayo ng mga lahi ni Isakar, the tribe of Isakar, na ang sabi po ng Biblia, they had understanding of the times. Paano sila nagkaroon ng understanding of the times? At napaka-lofty ng description sa kanila, no? They had understanding of the times to know what Israel ought to do. So mga counselors pala sila sa bayan ng Israel. You can always go to the tribe of Issachar in order to get a good counsel as to what to do. First Chronicles chapter 12 verse 32. Ang sabi po dito, sa mga anak ni Issachar na nakakaunawa ng mga panahon upang malaman kung ano ang marapat gawin ng Israel, ay 200 pinuno at ang lahat nilang kapatid ay nasa kanilang pamumuno. And I believe that beyond political sagacity, itong tribo na ito ay meron talagang deep understanding of the law of God. Merong deep understanding of the Torah so that their observation of historical events were guided by the scriptures. This is how to grow in discernment. We have to be observant of what's going on in the world, and we have to consult the scriptures about them. Ibangga natin sa banal na kasulatan. When we are equipped with the Word of God, alam po natin kung paano tumugon sa mga pangyayari dito sa buhay natin. We will know the what, the why, and the how of every situation. Si Jude, mga kapatid, ang half-brother of Jesus, meron po siyang discernment. And so, he decided to change his epistolary topic upang irally ang kanyang mga leaders to contend for the faith, ipaglaban ang pananampalataya. So Jude intended to feed the sheep with the gospel message. Pero nakita ng Diyos that the sheep needed to be armed, to be equipped for battle. Kaya sabi po ni Jude sa pangalawang bahagi ng verse 3, natagpuan kong kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. Katulad ng mga nagtayo ng pader sa Jerusalem during the time of Nehemiah, we must hold a trowel in one hand, building up in common salvation. We will hold the gospel message in one hand and a sword in the other. And that means contending for the faith. Itong salvation na ito ay tinatawag na common, hindi dahil ito ay cheap salvation, but because it is the only door. Iisa lang ang ating kaligtasan. That's why it's called common salvation. It is the same grace na nagliligtas ng mga hari, ng mga mayayaman, ng mga matatanda. It is also the same grace na nagliligtas ng mga alipin, ng mga hamak, ng mga payak ang pamumuhay, kahit ng mga bata. Gaya ng sinabi po ni J.C. Ryle, there is only one way of salvation, one door, one name under heaven whereby we must be saved. At wala pong rason kung bakit merong isang mananampalataya na hindi siya marunong kung paano i-share ang gospel, na wala siyang kaalam-alam kung paano ibahagi ang gospel. If you are saved, if you understand our common salvation, that it's not by works, it's not by our human merit, but it's by the blood of Jesus Christ and His righteousness, by His substitutionary death and resurrection. At natanggap natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo. If we understand our salvation, there's no reason na hindi natin maibahagi ito sa iba. You cannot share what you do not have. And if you have been saved by grace alone, through faith alone, in Jesus Christ alone, then, and by necessity, you are fully equipped to proclaim the gospel to the lost. It is salvation by grace alone, through faith alone, in Christ Jesus alone.
It is salvation by the merit of the blood of Christ and His righteousness. Wala pong ibang maliligtas sa pamamagitan ng ibang kapamaraanan. No, there is only one gospel. Ang lahat ng ibang gospels ay sham. Sabi po ni Pablo sa Galatians chapter 1 verse 8 and 9. Please turn there. Galatians chapter 1 verse 8 and 9. Ang sabi po dito, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Gaya ng aming sinabi noong una, at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap, na ay hayaan siyang sumpain. So meaning to say, this is a once for all time deposited faith. This faith has been given to the saints once and for all times. Our faith is not evolving. It is a fixed gospel, mga kapatid, mga kaibigan. And that leads us to the second point. Ang sabi po ng pangalawang bahagi ng verse 3, there is the deposit of faith. Sabi ni Jude, natagpuan kong kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. Jude appeals to his readers to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. Ang Greek word na ginamit dito ay hapax. Hapax. It means once for all time. Minsan para sa lahat ng panahon. Ang faith na pinag-uusapan dito, hindi yung saving response natin to the gospel that we have to believe in Christ. That's not what Jude is talking about. Ang faith here is the objective body of truth, the Christian doctrine, the gospel deposit. Na-deposit na po ito, minsan para sa lahat ng panahon. This truth is not a moving target. It's not evolving, mga kapatid. If the faith was once for all delivered in the first century, then any new revelation, whether galing yan sa Rome or galing yan sa mga modern progressive movements, gaya ng mga prophetic movements ng mga Pentecostal and charismatic, sila po ay counterfeit. Because the faith na ating pinanghahawakan ay ipinagkatiwala, minsanang ibinigay sa mga banal. And we must note with brotherly kindness, mga kapatid, mga kaibigan, but with firm conviction that if the faith was once for all delivered in the first century, then any dogma na sumulpot centuries later, katulad ng papal infallibility of 1870 or the Assumption of Mary na noong 1950 lang sumulpot, they cannot be part of the Christian faith. We do not believe in an evolving truth that depends on the consensus of magisterium. We believe in a deposited truth that is preserved in the inerrant scriptures. Pag-isipan po natin ang isang royal inheritance or isang legal na dokumento, legal deed. Yung legal deed, pirmado na po yan, silyado na po yan, and then it will be delivered to the inheritors. Yung mga tao na mga heirs. You don't update a deed, you defend it. Ipagtatanggol mo ito. Hindi na po mababago kung ano yung last will and testament. Yun na po talaga ang susundin according to the law. Now, the word contend, galing po ito sa Greek word na ipagonisistai. Dito po galing yung salitang agonize, yung contend. It describes an athlete sa isang arena or isang sundalo na talagang desperately nag-struggle para lamang makasurvive. Ito yung Greek word na ginamit ni Jude sa paghikayat sa atin to stand up and to contend for the faith. There is really agony. There is really struggle. We do not contend for our own opinions. Hindi po ang ating opinion ang ating ipinagtatanggol. Hindi po ang ating tradisyon. Hindi po ang ating comfort zone. We contend for the purity of the gospel.
Kaya kailangan po talaga natin ng discernment. And discernment requires understanding of the times. Dapat kailangan po natin at maunawaan po natin kung kailan umaatake ang kaaway at papaano umaatake ang kaaway ng Ebanghelyo sa ating kapanahunan ngayon. Kung ang attack is on the sufficiency of Christ, ipagtanggol po natin ito. If the attack is on the authority of the Scriptures, we will contend for the authority of the Scriptures. Contend, but let us not be contentious. Yung palaaway. Iba po yung mag-contend po tayo, iba po yung palaaway tayo. We agonize for the purity of the gospel, hindi po para sa ating sariling mga ego. We agonize for the purity of the gospel, not for our own egos. Kaya meron pong warning si Martin Lloyd-Jones, a prominent Reformed Methodist. Ang sabi po ni Martin Lloyd-Jones, we must not be pugnacious. Hindi tayo dapat palaaway, but we must be firm. We are not contending for our own ideas, but for the truth. Bakit kailangan po nating maging discerning, maging watchful and vigilant? Kasi ang sabi po ng verse 4, unang bahagi, and that leads us to the third point, the stealthy infiltration. Yung stealthy na umatake na pala na hindi natin namamalayan. Ang sabi po ng verse 4, sapagkat may ilang taong nakapasok ng lihim. Nakapasok ng lihim. Certain people have crept in unnoticed. The church in general did not notice the infiltrators. Hindi napansin ng mga kapatiran in general, pero napansin po ni Jude. Abay, mapalad talaga ang church kung meron tayong mga kapatiran sa ating kalagitnaan na merong discernment. Ang mga infiltrators, alam po nila ang kanilang misyon. At alam po ng mga infiltrators na kailangan po nilang maging stealthy, maging cunning, kung magtatagumpay sila sa kanilang misyon. Itong strategic stealthiness, ang ibig sabihin ng stealthy, yung mag-strategize ka upang hindi ka mahalata, hindi ka mapansin. Itong strategic stealthiness is the reason kung bakit ang church in general ay hindi niya na-detect na meron na palang nakapasok na infiltrator. Hindi niya ma-detect kaagad. Kasi parang tunay na Christian pakinggan eh. Kung sa Bisaya pa, murag correct, paminahon. Parang tama din pakinggan. And these people don't enter the church na meron pong tattoo or merong badge sa kanilang damit na nagsasabing heretic. Wala pong heretic na umaamin. Alam po nila ang Christian lingoes. Na-adapt po nila, ginagamit po nila ang Christian lingoes. If you will listen to Romanist people, they also speak about grace. They also talk about justification. Pero binabago po nila ang meaning. These people know Christian lingoes and they are familiar with Christian actuations. Unfortunately, kung pakinggan po natin ang mga taong ito, they speak the language of grace. They also participate in the ordinances. And most of all, yung kanilang appearance ay talagang napaka-loving, napaka-friendly, napaka-inclusive kung tatawagin, and worse, meron pong mga supporters na nawiwin nila. They are able to gather supporters for themselves dahil umaapilar po sila sa human emotion kaysa sa biblical truth. Kaya mahahati ang iglesia, meron pa rin susunod sa kanila. Hindi nga napapansin eh. Blessed is the local church indeed na merong discerning brethren in their midst. At itong discerning brethren na ito, kailangang mag-speak up, notwithstanding the possible resistance that they may receive from the undiscerning. Merong warning kasi ang Ezekiel chapter 33 verse 6. Kung nakikita natin ang banta, kung nakikita natin ang threat, pero hindi tayo nagsasalita, pinakita ito ng Panginoon sa atin, binigay niya sa ating discernment, pero nananahimik po tayo. Ang sabi po ng Ezekiel 33 verse 6, ngunit kung makita ng bantay na dumarating ang tabak at hindi humihihip ng trompeta, at ang taong bayan ay hindi nabigyan ng babala, at ang tabak ay dumating at pinatay ang sino man sa kanila, ang taong iyon ay kinuha sa kaniyang kasamaan, ngunit ang kaniyang dugo ay sisingilin ko sa kamay ng bantay.
And this is what Jude is doing here. Ini-expose niya ang infiltrators. Hinihipan po ni Jude ang kaniyang trumpeta, and take note, this is not an isolated case during the time of Jude. Sapagkat ang verb, ang Greek verb po ay paresidusan. It is in the aorist indicative. Ang ibig pong sabihin nito, it indicates that an event that started in the past but still has an implication at present. Sa bawat generation po, mga kapatid, mga kaibigan, meron po talagang mga infiltrators na pumapasok sa iglesia ng lihim at nanlilinlang at nandaraya ng puso ng marami. Churches must watch out. Kaya nire-remind po ni Jude tayo at itong mga kapatiran na sinulatan niya at that time, na itong mga taong ito ay hindi naman talaga, hindi po nagugulat ang Diyos sa kanila. These men did not catch God by surprise. Dahil ang paliwanag po ni Jude, they were long ago designated for this condemnation. Itinakda na pala sila, matagal na, even before the foundation of this world, they were already designated for this condemnation. This is the sobering reality of the doctrine of reprobation. Ang election po, mga kapatid, it is based on grace. Reprobation is God's just decree to pass over the ungodly. Hinayaan ang mga masasama, leaving them to their rebellion. Gaya ng sinabi po ni William Perkins, God is never the author of sin, but He is the sovereign judge of the sinner. Naway naging maliwanag po sa atin ang pagkakaiba ng election at saka ng reprobation. Pangapat at panghuling punto. Ang sabi po ng pangalawang bahagi ng verse 4, ang mga iyon ay matagal nang itinalaga sa kahatulang ito. Mga hindi makadiyos na kanilang pinalitan ng kahalayan ng biyaya ng ating Diyos at itinatatwa ang kaisa-isang pinuno at Panginoon na si Jesucristo. Ano-ano ba ang mga red flag na dapat po nating matunghayan sa mga infiltrator? Ang pinaka-red flag is that they pervert the grace of God into sensuality. Ano bang ibig sabihin yan? They pervert the grace of God into sensuality. Parang ang kabanalan ay hindi na big deal. Dahil ligtas na tayo sa pamamagitan ng biyaya, so okay na magkasala. Yung Ten Commandments ay hindi na big deal. They argue that because grace is infinite, ang moral law is a yoke of bondage. Itinuturing nila ang blood of Christ as a permission na magkasala, permission na i-break ang Sabbath, permission na mamuhay ng makamundong pamumuhay. Kaya sabi po ni J.C. Ryle, a religion which costs nothing is worth nothing. Ulitin ko, a religion which costs nothing is worth nothing. Ang tunay na biyaya ay hindi po ito pahintulot na tayo ay magrebelde sa Panginoon. Ang tunay na biyaya ay isang kapangyarihan upang tayo ay magiging masunurin sa batas ng Diyos. Now, by ignoring the law, these infiltrators deny the only Master and Lord, Jesus Christ. Hindi maaaring si Kristo ay tagapagligtas mo kung hindi siya ang Diyos mo, ang hari mo. If a teaching makes you comfortable in your sin, it is the doctrine of the devil. Kung merong isang doktrina na ikaw ay magiging komportable sa kasalanan, ang resulta nito, that is not Christian doctrine, that is the doctrine of the devil. Kaya para po sa mga mananampalataya, test the fruit. Tingnan po natin ang bunga, not the formula. Do not be deceived by someone who says the right things, pero ang bunga ng kanilang buhay ay sensuality. If a particular doctrine leads you away from the Ten Commandments, it is not of God. At dapat po tayong mag-rest sa sovereign control ng ating Diyos. When we see error rising, gaya ng sa ating panahon ngayon, talagang sineselebrate na ang perversion, ang LGBTQ agenda, even ang abortion, sineselebrate. I know that because I'm teaching in the university.
Hindi tayo dapat magpanic because God is in control. Even the infiltrator, kahit yung mga infiltrator na nakapasok sa loob ng church, they are actually pawns. Mga pawn ng mga yon in the hands of God upang mapatunayan kung sino yung tunay na mananampalataya at sino ang hindi mananampalataya. Their end is already written, pero ang katotohanan ng Diyos ay nananatili. At watch out for creeping antinomianism. Antinomianism, anti-law. Ginagamit ba ng isang tao ang biyaya as an excuse? Ginagamit ba ang grace to excuse a casual attitude toward his temper, ang kanyang mata, or casual attitude patungkol sa Lord's Day? Remember, grace is the fountain that cleanses us from sin. Grace is not a river that carries us into sin, but grace is a fountain that cleanses us from sin. Now, sa ating pag-close sa ating message ngayong gabi, nais po nating kausapin ang mga wala pa kay Kristo na maaring nakumbinse sa mga creeping form of Christianity. Remember, maraming mga taong nag-aangkin na Christian sila, pero kung pakinggan mo ang kanilang pinanghahawakan na katuruan, ay hindi talaga Christian. Isang religion na, or isang relihiyon nga, na nagsasalita patungkol sa biyaya, pero ayaw pag-usapan ang repentance. Galit sila sa doctrine of repentance. Ayaw i-call out ang kasalanan. Perhaps you are here tonight because you find the message of God's love comforting. Gustong-gusto mo pakinggan ang God's love. Pero ginagamit mo ang love bilang shield to protect your favorite sins. Di ba? You've been told that God is so gracious that He doesn't mind your small compromises, your secret sensuality, or your casual disregard for His Lordship. Now, kailangan pong marinig mo ito, kaibigan, gaya ng sinabi po ni Jude, that is not the gospel. That is a perversion of the gospel. Na ituring ang dugo ni Jesus as a license to keep sinning, that is not part of the faith that was once deposited for all time sa mga banal. It is an insult to the holy God. Kung gusto mo si Kristo bilang fire escape lang mula sa impyerno, pero hindi bilang master or Diyos or hari ng buhay mo, that is the hallmark of the very ungodly people na nagbigay si Jude ng warning patungkol sa kanila. You cannot be saved by Christ. You cannot be saved by the Christ you refuse to obey. Hindi pwedeng si Kristo ang tagapagligtas mo pero ayaw mong sumunod sa Kanya. Repentance is more than just feeling sorry. Ang repentance ay pagpapalit ng amo. Yun ang repentance. It is turning away from the lie that you are the captain of your own soul. You are not the captain of your own soul. Kung ginagawa mong excuse ang grace para sa sensuality mo, you are turning grace into sensuality. Using God's kindness as an excuse for your lust, as an excuse for your greed or your pride, then you are standing on the edge of the designated condemnation. Na binabanggit po ni Jude sa verse 4. Itigil na itago mo ang sarili mo sa false profession. Come out into the light of God's holiness and confess that you have rebelled against the King. Pero tingnan po natin once again ang verse 3. May sinasabi po si Jude dito na common salvation. Bakit common salvation? Because it is available kahit sa pinakamaruming makasalanan. This common salvation is available to the vilest offender. Di ba? The vilest offender who truly believes. Maliligtas the moment na siya ay manampalataya kay Kristo. This is the common salvation. Even the vilest offender and the most religious hypocrite ay magiging worshiper sa ating Panginoon.
Hindi po ang Diyos, hindi po si Kristo namatay at nabuhay muli upang bigyan ka ng compromising kind of Christianity, slip and slide into sin type of Christianity. Jesus Christ died to be a fountain of cleansing. Si Kristo lamang ang tanging master at Diyos ng ating buhay na merong kapangyarihang magligtas at meron siyang kapangyarihang ibigay niya ang kanyang ipinangako. His yoke is easy and His burden is light, but He is the master. Magtiwala ka kay Kristo, kaibigan. Believe that His once for all sacrifice ay sapat na upang linisin ka sa lahat ng kasalanan mo, sa lahat ng perversion mo sa biyaya ng Diyos. Believe that Jesus Christ is not just a figure of history, but He is the sovereign Lord who is able to keep you from falling, from stumbling. Do not live here creeping toward distraction. Step out of the shadows, lay down your weapons of rebellion. Cast yourself upon the mercy of the Lord Jesus Christ at masumpungan mo ang biyaya ng Diyos na minsan ay ginamit mo sa hindi tama. Ang biyaya ng Diyos is actually the power that will set you free from bondage to sin. Repent of your sin and turn to Jesus Christ right now. Baka bukas ay huli na po ang lahat. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa message ninyo ngayong gabi. There is hope even for the vilest sinner. At naway, ang gawin ninyo ang inyong iglesia na vigilant, watchful, discerning, gaya ng example ni Jude. We can only be watchful and discerning if we study your word, if we observe the times and consulting the word about our observations sa nangyayari sa mundong ito. And this requires diligence. This requires mental labor. This requires humility. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang To God Be the Glory, Great Things He Has Done.